Pangarap ni Ate Rhea na makabalik sa pag-aaral. Grade 2 lang ang kanyang natapos dahil hindi kinaya ng kanyang magulang na tustusan ang kanyang pag-aaral noon. Ngayon 17 taon na siya at nagulat ako sa kakayahang meron siya. Trabahong panglalaki ang kanyang ginagawa. Siya mismo ang nangangahoy sa gubat, umaakyat sa puno at tumatabas ng mga ito. Malaki ang potensyal ni Ate Rhea kung siya'y makakabalik sa pag-aaral at naway maabot niya ang kanyang pangarap balang araw. Ating panoorin at kapulutan ng aral ang kwento ng buhay. Nung nahinto ka sa pag-aaral, naalala mo pa? Kasi grade 2 eh. Naalala mo pa ba yun? Opo. Pero gusto mo talaga makabalik. Opo. Okay, ito yung tanong. Ba't gusto mong makabalik talaga sa pag-aaral? Gusto ko pong uling makabalik sa pag-aaral dahil nga po gusto ko pong matulungan ko po yung mga magulang ko. Maiahaw ko po sila sa kahirapan.
Okay ka lang? Grabe pala nito. Napamangha mo ko, ate. Nay, magandang hapon po. Magandang hapon. Pangalan po niyo? Rosalina po. Oo. Yung anak po niyo, pangalan? Pangalan mo, ate? Rhea po. Ilan taon ka na? 17 po. Kasi kanina ka, Tegram, nakita ko po siya. May buhat-buhat po siya na kahoy. Kailan ka pa nangunguha ng ganun, ate? Ng panggatong? Matagal na po. Kanina ka, Tegram, napagtanong ko nga po siya nung nakita ko pong may buhat-buhat ng kahoy. Nalungkot po ako dahil grade 2 lang po yung natapos niya. Ba't di mo pinuputol yung buong kahoy? Ay, hindi ko po puputulin at buhay pa. Okay. Pero parang hindi ka napagod o pagod ka ba? Sanay ka na? Ay, medyo napagod po pero ayos lang naman po. Yung pagpanik, nakita ko parang talagang bihasa ka na sa pagpanik ng puno, no? Matagal na po ako marunong umakyat ng puno. Tapos kunin yung sanga na patay. Okay. Nay, nakaka-proud tong anak niyo. Kababaeng tao, nagagawa niya yung ganun. Yung kumuha ng kahoy doon sa ano. Buti hindi ka natatakot. Baka may ahas, ganun. Hindi po, sanay na pong umakyat. Nay, pwedeng pakwento sa amin bakit nahinto sa pag-aaral? Yun nga po sila ay 4 na magkakapatid. Nahinto po sila sa pag-aaral. Dala nga po ng aming kahirapan. Kasi po doon po sa amin sa ulo. Talaga pong mahirap po ang buhay. Kung nakakakuha po kami ng bigas sa mga tindahan, pakilo-kilo lang po. Ngayon, nung mamatay po yung aking asawang una na tatay nila, ay nagkaroon naman po ako ng asawa ulit. Kaya lang po ay kung minsan po ay nagkakaroon siya ng sakit, mahina po yung sabi ng doktor, mahina daw po yung baga niya. Kung siya po ay nagtatrabaho ng mabigat, tapos yung siya nahihirapan, minsan po ay tinatarangkaso siya. Tapos ay kung minsan po ay 1 buwan po siya na hindi makatrabaho. Talaga pong matindi po ang kanyang lagnat. Ay nahinto po siya sa pag-aaral. Sabi ko yung magtulungan na lang nila akong mag-umang ng lambat. Yung iba maglilinis ng lambat. Tapos nung matagal na po, ay kami nalipat na po dito sa may Balikiran. Ay diyan po ay diyan na po kami nagtrabaho. Naalis po sila doon sa kanilang nag-aaralan. Nalipat po kami. Kasi po kinuha na po nung aming tabong yung lambat at bangka. Kasi nga po hindi kami nakakahuli ng maraming isda. Ay binawian na nila kami. Tapos nang mapunta kami diyan, kung ano-ano na lang po ang trabahong ginagawa namin, nahinto po siya sa pag-aaral. Nasaan po ngayon yung asawa niyong bago? Ayun po sa kabila. Andun po sa kabila sa baba. Nung nahinto ka sa pag-aaral, naalala mo pa? Kasi grade 2 eh. Naalala mo pa ba yun? Opo. Nung nahinto ka, anong pakaramdam? Anong sabi ba? Sinabi ba ni mama mo, hinto ka na? Hindi po ako na po kusang huminto dahil gusto ko po silang tulungan. So, ibig sabihin, ano na yung isip mo noon? Malinaw na sa'yo yung nangyayari. Opo. Yung nakikita mo na yung problema, ikaw na mismo Opo. yung huminto. Kasi po hindi po ninyo natatanong yan pong aking mga anak na 4 ay yung panganay ko po ay grade 2 lang din po ang natapos. Tapos ito rin pong aking mga anak na 4 na po yan eh. Puro po iyan, hindi po iyan nakatapos ng ano po.
Oo. Okay. Pero, Nay, anong plano po nyo kay kay Bunso? Siya po yung Bunso. Opo. Ay, sa ngayon ay talagang wala akong masasabing plano ko sa kanya. Kahit ko naman ho siya, halimbawa po, makapag-aral siya, ay malaki na naman po siyang papasok sa eskwelahan. Ah. Ay, sabi nga nila, nahihiya na raw silang pumasok sa eskwelahan at malalaki na sila. Ang ka-eskwela daw nila ay maliliit. Mm. Pero ngayon na anong plano nyo? Kasi gusto niya makabalik sa pag-aaral. Ay sa akin kung talagang desidido siyang mag-aral, ay siguro ay doon sa, ano ba yung pinapasokan na malalaki? Di alos. Sa ALS na lang Mm. siguro siya obrang pumasok. Pero siguro ay sa susunod na taon, hindi ngayong taong ito. Dahil ngayong taong ito, baka hindi na po siya tanggapin ng... Mm. Ay Sige. kung siya ay papasok, ay Yung- nasa sa kanya. Yung ALS, tanong ko kay Tita Flor. Pero gusto mo talaga makabalik? Opo. Okay, ito yung tanong. Ba't gusto mong makabalik talaga sa pag-aaral? Gusto ko pong uling makabalik sa pag-aaral dahil nga po gusto ko pong matulungan ko po yung mga magulang ko. Mm. Maiahan ko po sila sa kahirapan. Ah. Alam mo ba kung bakit kami nandito? May negosyo ako. Naghahatid kami ng dishwashing liquid. May nakilala akong bata. Isang bata na gustong makatapos sa pag-aaral. Tapos sabi niya sa akin, gusto niya daw makatapos ng pag-aaral para makatulong daw sa pamilya niya at sa katribo niya. Ang kagandahan pa doon, gusto niya din makatapos sa pag-aaral dahil gusto niya matulungan ang katribo niya. Kaya kay Ate Celine, yan, thank you Ate Celine. Dahil kay Ate Celine, nagkakakilala na tayo ngayon. Gusto mong makapag-college? Opo. Ano yung gusto mong matapos? Maging teacher po. Okay, teacher. Bakit teacher, ate? Gusto ko pong maturuan yung ibang kabataan. Ano yan? Sorry ate, maingay yung motor. Gusto ko pong maturuan yung mga kabataan. Hmm. Hindi po yung iba pong hindi nag-aaral. Gusto ko po silang matulungan Hmm. mag-aral. Okay. Grade 2. Nay, dapat maasikaso tong niya. Sige po, mamaya pagdating ko sa bahay, tanungin ko yung asawa po ng kapatid ko, no? Kung ano yung pwedeng gawin natin. Okay. Natutuwa ako na nagkakilala tayo, ate. Nay, kung may kukuha po sa kanya, pag-aaralin po siya, gusto ko lang po malaman ng desisyon po niya. Pero siguro ay kung halimbawa po ay medyo malalayo sila sa akin na tila po hindi ko kakayanin. Ah, Talagang nasanay na po ako na nakikita ko sila palagi sa tabi ko kahit halimbawa po ako umaalis. Pagdating ko, nakikita ko lang sila. Kung malalayo po sila sa akin ay siguro tila po hindi ako sanay. ayaw niyo po. So, sa bahay niyo, Nay, ate, ano may tutulong ko dito sa bahay niyo? Kung ano yung ibibigay ninyo sa amin na bukal sa kalooban ninyo, ay hindi po ako makakapag-desisyon na sasabihin ng katulad ng na ako'y manghihingi sa inyo na kung ano-ano. Basta yung kung ano lang po yung ibibigay ninyo para sa Naiintindihan amin. ko, Nay. May napapansin mo ba kayo sa mga bahay dito, Nay? Ay, kung saan napapansin po ay meron naman po, ayan po, meron silang mga bahay. Pero Yeah. katulad nga po nung sinabi ko, kung ano po yung ibibigay niyo sa amin, yun na lang po ang aming tatanggapin. Wala po ba kayong request sa akin? Bayad lupa, sasakyan, ganun, appliances? Napatawa ko si ate. Matanong kita pala, ate. Karamihan dito, nag-aasawa na sila ng 15, 16, 17. Ba't ikaw, hindi ka pa nag-aasawa? Hiya ko pa po. Bakit? Mahirap po ang buhay. Pero may nanliligaw.
Meron naman po. O, sa ganda mo na yan. Okay, ilan na nanliligaw sa'yo? Gusto ko malaman yung totoo. Hindi ko alam kailan. Naku, Nay, paano yan? Madami nanliligaw sa anak niyo. Siguro po hindi sila nakakapunta dito sa aking bahay at talaga po. Kung ako po ang tatanong nila talagang ayaw ko pa pong mag-asawa yung aking anak. Kahit sabihin nila na hindi ko napapag-aral yung aking anak, gusto ko ay pakiusap ko sa kanya. Huwag muna siyang mag-asawa habang maliit pa yung kanilang kapatid. Dahil nga po sa hindi ko na nga po siya napapag-aral, ay sabi ko kung ako'y nagtatrabaho, walang mag-aalaga ng kapatid nila. Sabi ko pag malaki na ako, ang edad niya at tinutuos nga po niya kung minsan, ang edad ng kapatid niya ay nag-5 taon. Siya raw po ay baka magkaroon na ng 30. Nay, gusto kong ano eh. Kasi ano din, napakita mo ba Kuya August? Oo. Paano ko kayo, bali ilan ho kayo dito, Nay? Pwede ka taman, Ray. Ay, hindi siya. Pito. Pito kami mitana. 10 po kami. Siyam 10! Siyam malakas. Siyam. Oh, magkalaki na. Paano ko kayo nagkasya dito, Nay? Siyam? Aman, 10, 11. Ilan pa talaga? Pang 11 daw po namin na itong batang maliit. 11, pati yung maliit. Paano ko kayo nagkasya dito, Nay? May higaan naman po kami doon sa kabilang iyon. Meron pa ho dito. Hindi, paano ko kayo nagkakasya dito? May division nga raw. Saan, Nay? Sa may likod. Meron pala to sa likod. O, tinuturo ni nanay. Nay, dito, patingin. Kasi ano po, para maayos natin bahay niyo. Kusang papa. Akala ko, 11 ho kayo dito. Paano kayo magkakasya dito? Paano to? Isa yung bubong po niyo. Ay, isang halaan po. Ay, pero nakisa po diretso. Buti halos sa isang pagkailetan nila kahit paano pagkawan. Anak di anak mo. Meron naman po kami Ate, higaan anak dito. ito. Aral ka po. Ay, Ikaw na magluluto ako kami nag-uutap. bahay. Ate, Linis yobi. na yan. Pakita mo. Hindi na nga po yan Ay, malinis at nagatigob to. alat na. Pinapangayok. Tapos siya na nadugyan ang pangno kayo. Bunga ay. May kama kayo dyan. Hindi na, Lupot sahig po. Paano pa mo? hindi pwede na Indak. Ito, yellow. Ito po, lona. Opo. Paano kaya? Kaya lang po ay wala pong pamalupo. Lalo sa pag-upo. Paano At ang sura ko ay dito? tis sabi. Kasi, Nay, ang target ko po, Nay, ang target ko po bago magpasko, lahat po kayo dito kahit pa paano, ayaw ko ng mabasa kayo ng ulan. Mag-iwan po ako ng pera kasi hindi ko na humihintay yung asawa niyo. Gusto ko bukas na bukas din makabili na ho siya ng yero para dito, no? Okay lang po ba? Okay lang naman po. Ako nagpapasalamat sa inyo kung mabibigyan ninyo kami ng Oo naman, pamubungan. Nay. Para po, kasi po kung halimbawa po tag-araw po, ay binabaklas naman po namin iyan. Oo. At iyan po ang aming binabahay doon sa aming pinagtatrabahuhan. Pagsapit po ng tag-ulan, yan pong lonang iyan, iyan po lang ang aming binubuo. So, pagka po panahon ng trabaho, Dinadala po namin. yung lona, Opo. gawin na natin Tagaraw ng pagkat, tagaraw. gawin na natin, ayusin na natin yan para po Nay, iwan ko to. Gusto ko masimulan na rin bukas yan, na. Nay. Gusto ko lahat kayo dito bago magpasko, maayos natin yung nyo, Nay. Yung bahay. Ako po nagpapasalamat sa inyo at nalalagyan na ng ihero itong
bahay at yung pambubong po namin doon na kahit alisin namin, pag kami dumadayo, ay may bubong na pong maiiwanan. Yeah. Pero, Nay, ang mas higit na maitutulong ko sa inyo, ang pinakamagandang maitutulong ko sa inyo, yung maibalik natin yung anak niya sa pag-aaral. Tama ba yan, ate? Pati ikaw pala nangangana din. Nako, may bisyo na rin pala si ate. Paano, ate? Bukas babalik kami. Okay lang, tulungan mo kaming gumawa dito. Paggawa ng bubungan nyo. Kasi okay lang naman po. Ano, okay lang? Okay lang naman po. Parang mahihayin po yung anak niyo, Nay. Talaga lang pong ganyan siya. Nung hanggang na maliit pa talagang ganyan siya. Nay, pagpasensyahan nyo na yan, ha? Kasi na talaga nagtira lang po ako ng isa para panggasto namin, no? Ay, ako kung po ano po. nagpapasalamat na dito sa inyong binigay na ito. Kung ano po, madagdagan ko na lang pagka po, no, pero yan, pag anuhan nyo muna, pagtambuhan nyo muna yan. Ako'y nagpapasalamat. Ako'y inuulit-ulit ko na talagang ako'y nagpapasalamat dito sa ibinigay ninyo at para magkaroon na rin ng bubong itong bahay. Bukas Hindi na mababasa kahit umulan. bukas makikilala ko yung asawa nyo. Opo. Okay. Paano po? Kumustahin ko lang yung mga gumagawa doon, no? Okay. Ate, Sige po. babalik tayo sa pag-aaral. Okay. Paano, ate? Okay, babalik sa pag-aaral, ha? Oh. Okay, bukas babalik po ako na. Salamat po.